Good day everyone and welcome back to my channel. Today, let's take a closer look at the freshly facelifted Honda City Hatchback. And thank you nga pala sa Honda Cars Manila Bay for letting me review this car. So, let's go! Itong sa harapan nyo guys is yung 2024 Honda City Hatchback 1.5 RS CVT. Isang variant lang meron tayo sa hatchback. And yung SRP pala nito is 1,189,000 pesos. And itong hatchback, available to in 5 different colors. Meron tayong Obsidian Blue Metallic, ito siya. Tapos, Ignite Red Metallic, ito din siya. And meron tayong Meteoroid Gray and Platinum White Pearl. Sa Platinum White Pearl natin, may additional lang na 20,000 pesos. And itong i-review natin is yung pinakabagong kulay niya, which is yung Sonic Gray. Ayan siya. So, wag na nating patagalin. Sa akin naman yung susi, ito siya. Equipped na to ng Smart Entry and Remote Engine Start. So, kailangan lang ilock mo yung doors. Ayan, nakalock na siya. Then, pindutin mo tong button na to for 5 seconds. Ayan, nag-start na siya. So, equipped na nga to ng Smart Entry. Kailangan lang ilagay mo yung key fob dito sa bulsa mo. And for safety, guys, nakalock pa siya. So, tignan natin. Ayan. Since equipped na nga tayo ng Smart Entry, hindi mo na kailangang pindutin pa sa susian para mag-unlock siya. Itong button na to, ang function nito is to lock the door. Pero kapag hinawakan mo yung likod ng door handle, ayan, nag-unlock na siya. So, ito yung interior niya. Black interior yung Honda City Hatchback natin and may red trimmings tayo. So, pasok tayo. Ayan. Since galing tayo sa remote engine start, purpose lang nun is palamigin niya yung cabin. So, bali nakabukas na yung aircon natin. And kung mapapansin nyo, walang ilaw yung instrument panel natin and yung infotainment natin, hindi pa siya nagpa-function. So, for safety, halimbawa may nag-force entry dito sa City Hatchback tapos naka-remote engine start, hindi mo siya basta-basta mapapatakbo. Pwede mo siyang patakbuhin pero ipipindutin mo ulit siya and ipupush mo yung push button start natin kapag nasa loob yung susi. Pero halimbawa lang may nag-force entry and tinry niyang i-shift yung shift knob natin, ayan, namatay siya. So para maging fully operational siya, tapakan mo yung brake and push natin yung button para mag-start. Ayan. So, ayan siya. Then, all 4 windows niya is electrically powered pero yung driver side lang yung automatic up and down. Tapos, on na rin natin yung headlights niya. Meron siyang automatic headlights. Tapos, ito fog lights and yung hazard. Tapos, let's start with the engine and exterior. Dito pala sa baba na open yung fuel cap and engine bay. Ito yung engine ng Honda City Hatchback. It is a 1.5 liter inline 4-cylinder 16-valve double overhead cam i-VTEC. And yung transmission niya is CVT. And Euro 5 compliant na rin pala tong engine natin. Tapos front wheel drive din yung City Hatchback natin. And it produces 121 horsepower at 6,000 RPM and 145 Newton meters of torque at 4,300 RPM. So sa mga competitor niya, powerful din tong engine ng Honda City Hatchback. With its recent facelift, nagkaroon siya ng new features and a refreshed look. The front fascia has been redesigned with a more aggressive grille and sleeker design. Dito sa harap niya guys is naka full LED headlights tayo. Ito yung low beam natin, then dito banda yung high beam, daytime running light and signal lights natin. Tapos bago na rin yung housing nung fog lights niya and LED fog lights meron tayo.
Tapos ito, mas naging sharp yung bumper design niya and ito yung grill niya. Tapos yung RS badge natin, Honda logo natin is chrome, tapos gloss black yung dito sa taas nung bumper natin. Ng grill pala. Tapos ito siya sa front view. Ayan. Safety is a key focus for Honda. And itong Honda City Hatchback, it comes equipped with Honda Sensing. And ito yung camera niya sa taas. Ito yung kasama sa mga nadagdag na features nitong facelifted version. Advanced safety features siya including adaptive cruise control, lane keeping assist, collision mitigation braking system. It is designed to keep you safe. So pumunta naman tayo sa side nung City. Naka 16 inches na gloss black alloy wheels tayo, RS design yan. And yung tire size natin is 165 by 55 R16. And naka-ventilated disc tayo dito sa harap. And yung suspension natin is MacPherson strut dito sa harapan. Tapos, integrated na rin yung door mirrors natin. Nandito na yung turn signals natin. Blacked out din siya. And meron tayong side seal garnish. Tapos, yung mga door handle natin is body color siya. And yung ground clearance pala nitong City Hatchback natin is 134 mm. So, ayan. Tapos, dito naman sa rear natin, naka-drum brake tayo and torsion beam yung suspension natin. Ayan. So, doon naman tayo sa likod niya. Dito sa taas niya, meron tayong fin type na antenna, blacked out na rin siya. Tapos, meron tayong spoiler. Dito din nakalagay yung third brake lamp natin. Meron tayong rear defogger, tapos rear wiper, Honda logo natin, chrome yan. Tapos, ito yung LED na taillight natin. Yan. Tapos ito yung turn signals and reverse light. RS badge natin dito, napaka-premium nung feel niya. Tapos dalawang reflector dito sa gilid and yung rear diffuser natin, mas naging aggressive siya compared dun sa previous model or yung hindi pa facelifted. Ito yung tailpipe natin. Tapos meron tayong reverse camera dito. Ayan, ito yung likod nung City Hatchback. So, open natin. Ayan. Yung cargo capacity ng City Hatchback is 289 liters. Then kapag ka-finold mo yung second row niya, magiging 841 liters siya. Tapos meron na rin tayong tonneau cover dito, cargo light, and andito yung space saver na tire reserve natin with tools. So sa ilalim nito, ayan, dyan yung tire reserve natin. So, ayan. Yung seats pala natin, meron siyang 4 configurations. So, ipa-flash ko na lang dyan. Then, punta naman tayo dito sa kabilang side. Yung fuel tank capacity pala natin is 40 liters and gasoline siya. Then, punta tayo dito sa second row seat niya. So, dito sa second row, naka-leather seats tayo na merong red trimmings dito and stitching. Tapos dito, naka-leather din tayo. Tapos plastic dito. And dito yung window control natin. Tapos yung chrome, yung pang-open ng doors. Pasok tayo. Dito sa likod, meron tayong dalawang aircon vent. And dalawang power outlet. Ayan siya. Tapos, wala tayong pocket dito sa seats, pero dito sa kabila meron. And meron tayong dome light. Ayan siya. Tapos, center armrest with cup holder. So, ayan. Tapos, yung space pala dito sa City Hatchback is sobrang laki. I am 5'10" in height, pero sobra pa yung space dito. And meron tayong maliit na tunnel dito. So, kahit tatlo yung umupo dito sa likod, komportable pa rin naman. Then, lumipat naman tayo sa harap. So, dito sa harap, pag bukas mo ng pinto, naka-leather pa rin tayo dito with red stitching. Ito yung window controls mo, window lock, door lock, and side mirror controls. And power retractable na rin siya. Then, pag pinindot mo ulit, ayan siya. Tapos, meron tayong bottle holder dito, pocket, and sa RS pala, naka-sports pedal tayo. Tapos, yung seat niya is leather with red trimmings and stitching. Tapos, naka-manual adjust na seat tayo. 8-way yan. Then, dito, sa left side niya, yung
traction control natin. Then, pasok tayo sa loob. So, ito yung interior ng city hatchback. So, check natin yung horn. Then, sara natin yung windows. Off natin yung headlight and hazard. Ayan. So, dito sa left side, meron tayong tweeter, aircon vent na may gloss black accents dito. Ito naman yung para sa brightness ng instrument panel natin. Tapos, dito sa left side, yung light controls natin, automatic headlight yan. Meron tayong paddle shifters. Tapos, ito yung electronic na power steering wheel niya. Sobrang lambot niya and leather. Napaka-premium nung quality niya. And yung feels. Tapos, ito yung volume up and down, next track, previews, home button, source, ito yung hands-free telephone and voice command. Tapos ito yung pang-scroll. Para dito yan sa instrument panel natin. Tapos dito naman sa right side ng steering wheel yung adaptive na cruise control natin. So ayan siya, pag pindot mo, ito yung pang on and off, resume, set, tapos ito yung lane keep assist natin. Ayan, lumalabas siya doon. Tapos ito yung interval. So, masiset mo yan, halimbawa kung gusto mo ng 1 car, 2 cars, 3 cars, or 4 cars away. And depende sa speed, yung sinusundan mo. So, pag nag-brake siya, magbe-brake ka din pag naka-on yung cruise control mo. And pag nag-accelerate siya, mag-accelerate din yung city kahit hindi mo tinatapakan. Tapos, dito naman sa likod niya yung wiper controls natin. Front and rear yan. Tapos, ito yung paddle shifters natin. Isa-isahin na rin natin yung function nung combination ng digital and analog na instrument panel. By using these buttons, ma-access ko yung sa digital part ng instrument panel. So, try natin. Home. Ayan, kung gusto mo, walang naka-display. Ito, yung info, yung warnings yan. Tapos ito. Ayan, yung range natin is 0 na kasi wala tayong gas. Average fuel consumption, wala pa. Itong bar na to, real-time na fuel consumption. Ito, trip A, trip B. Ayan. Tapos, hold mo lang to for reset. Then, dito sa taas niya, ay sa baba niya yung outside temperature, total mileage. Ito yung gas gauge mo, clock. Tapos, dito sa left side is yung RPM natin. Ito, gear. Ito, speedometer. Ito yung sa icon natin. Ito kung may warnings. Tapos handbrake and may lights tayo sa gilid. Ayan. Tapos next. Ito naman yung average speed natin. Ayan. Ito yung sa Honda Sensing. So ito yung road departure mitigation and collision mitigation braking system. So pwede mo silang i-on. So ito, iseset pa nila to. Then ito naman yung clock and vehicle settings. Clock setup. Ayan, adjust clock, clock display, back. Then, driver assist system setup, forward collision warning, distance, ayan, ACC, and yung adaptive cruise control. Lead car departure notification. Itong lead car departure notification, kasama rin to sa Honda Sensing. Halimbawa, naka red light, naka-stop kayo, then pag umalis yung kotse sa harapan mo, nag-go siya, tapos ikaw hindi, magno-notify siya na go na. May beeping sound kayong maririnig. Then ito, road departure mitigation setting. Ayan, normal, wide, warning only. So, back na natin yan. Ayan, forward collision warning distance. Ayan, lane keeping assist. Itong lane keeping assist, usually gumagana lang to pag yung takbo mo is 60 kilometers and above. May mararamdaman ka lang na konting tigas sa manibela pero hindi naman siya delikado. Pagka nag-change lane ka, tapos hindi ka naka-signal light, dun gumagana yung lane keeping assist natin. Kapag 60 kilometers and above yung takbo natin. Tapos back. Meter setup, ito lang yan kung kilometers or ano lang yan. Tapos up. Ay, clock. Wait. Ayan. Keyless access setup. Ito yung sa ayan, yung yan. Lighting setup, auto high beam, yan, meron din tayo. Interior light dimming time, meron din. And
Ayan, default, back na natin. Home. Ito yung customized display. Ayan, kung gusto mo lang tanggalin to, pero ako hindi na kasi importante naman tong fuel consumption natin and average speed. So, home na natin. Lagay natin siya dito. So, ayan, yung instrument panel natin. Then, dito sa gitna, yung 8 inches na Apple CarPlay and Android Auto na infotainment natin. And wireless na rin siya, guys. Kasi dati kailangan mo pa ng wire para mag-connect doon sa Apple CarPlay. Pero ngayon, hindi na. Then dito sa taas, yung hazard button natin. Tapos sa baba, yung air condition controls. Ayan. So, rotary knob siya with illumination. Ayan. And digital display din siya. Ito yung fan speed natin. AC on, AC off. Ito yung recycler. Tapos ito, different zones. Ayan. Then rear defogger, front defogger, ito naman yung temperature. Tapos ito, max cool. So ang gusto ko dito, kapag binabago mo yung temperature, nagbabago rin yung illumination light. So pag iniinitan mo, nagre-red siya. Then pag nilalamigan mo, nagko-color blue siya. Tapos sa baba niya, meron tayong USB. So ito yung dalawang USB, ito yung pang Apple CarPlay and Android Auto din. Tapos, ito naman for charging and 12 volts na power outlet. Tapos may storage tayo dito, pati dito, and dalawang cup holder. Tapos, yung shift knob natin is leather siya with red stitching. Tapos, yung palibot niya is piano black and andito yung icon button natin. Tapos, i-shift natin siya sa reverse. Ayan, meron tayong reverse camera. So, ito, naka-wide tayo. Then ito yung normal and top view. So balik natin sa wide. Then ito neutral, drive, and sport or sequential. Then pwede mo nang gamitin yung paddle shifters natin dito. Then balik natin sa park. Then yung handbrake natin is cable type siya. Ayan. And meron tayong dalawang storage dito. Maganda to lagayan ng cellphone. Tapos, meron tayong center armrest. Leather din to. Ayan yung storage niya. Malalim din siya. Tapos, ito, leather. Ayan. Tapos, yung glove compartment natin. Tapos, dito sa taas, yung headliner natin is black. Meron tayong map light dito. And, night and day na rear view mirror. Tapos, vanity mirror. Ayan. Ito yung vanity mirror natin. Ayan. Basta may mirror tayo dyan. So again, ito yung interior ng city hatchback. I hope nakatulong sa inyo itong video na to. And kung nagustuhan yung aking video, please do like, share, and subscribe para updated kayo sa mga future uploads ko. And if you have any questions about Honda City Hatchback, comment down below. See you on the next vlog.